Ngayong gabi sa People, kikilalanin natin ang iba't ibang uri ng kandidato para sa party list system. Mga dating siga at frontmen na nagbabagong anyo bilang congressmen. Si Risa Lapatilla na posibleng maging unang bulag na kongresista. Si Isaias Manano, isa sa mga leader ng party list group Anak Pawi, dinaril at pinatay sa Mindoro. At si Cherry Covarrubias ng True Marcos Loyalist Party List Group, dating kaibigan, ngayong kaaway, former First Lady Imelda Marcos. Kapatiran hanggang kamatayan. Dito nakilala ang Tau Gamma Phi Fraternity. Nagbabagong bihis na raw ang grupo ngayon. Ang bagong pangalan, Bagong Tao Movement para sa party list. Sino-sino nga ba ang mga dating gangster na ngayon ay nais pasukin ang Kongreso? Ganito daw sila talaga lumakad. Isang grupo. Sa dami nila, sasakupin nila ang daan. Pero sa araw na to, di rambol ang hanap ng mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Ang kanilang pakay, walisin ang kalat sa daan at maglingkod sa ating bayan. While we have these prominent members, surprisingly and most fittingly for this country, we have members from the poorest for the poor. Gamma Phi, mga Gregong salita na ilang dekada nang nangangahulugan ng pagkakaibigan para sa maraming kabataang Pinoy. 1968 nang maitatag ang Christian Grand Fraternity. Makalipas ang 4 na dekada, sa ibang arena ng pakikipaglaban sumusuong ang Tau Gamma sa politika. Kalahok ngayon sa party list ang Tau Gamma. Pero sa pangalang Bagong Tao Movement o BTM, ang mga kaguluhan daw noong araw ang nagturo sa kanila ng totoong kahulugan ng salitang kapayapaan at pakikipagsapwa. We have the formula for unity in this country. Kasi we have a sense of unity, a sense of value. Pero kung kilala ang grupong ito bilang mga siga sa kalsada, mas magugulat kayo dahil ang mga unang miyembro ng kanilang fraternity ay mga estudyante sa UP. Tulad ni Atty. Ramon Monching Ocampo, isa sa mga pinakaunang miyembro ng Tau Gamma. Si Monching ang ikalawang nominee ng BTM. Nung pumasok ko doon sa kapatiran ito noong 1971, bago nga ito, bago pa mag-martial law. Talaga mai-impress ka kung pumasok ko sa UP. Kasi ex-president, kasama ng miyembro na. Brad, Corps Commander, Brad, sabi ko magaling itong grupong to ah. Saka, magaganda lalaki kasi ito eh. Alam mo, tawag sa UP dati, totoo yan, ang mga cigarette vendor. Ang tawag sa grupo natin doon, Pogi, Fraternity. Walang kandidato dito, tayo! 1971 nang sumali sa Tau Gamma si Monchi. Pagkalipas ng 8 taon, binuo niya ang Christian Youth Movement, isang sangay ng Tau Gamma Fraternity, para sa mga outreach programs ng kapatiran. Isa ng preacher ng El Shaddai Movement si Monching ngayon, habang patuloy niyang pinamamahalaan ang Christian Youth Movement. Maybe that would help. That I'm a lawyer, abogado ko ng batas ng tao, at being a preacher, abogado rin ako ng batas ng Diyos. Pag pinagsama mo ang batas ng Diyos at ang batas ng tao, pinagsama mo yan, bagong tao. Oras na maluklok sila sa Kongreso, una nilang isusulong ang Magna Carta para sa mga estudyante. Para matulungan ko rin yung mga nakakaraming kabataan ngayon na nakikita natin, mga out of school youth ngayon, at especially yung mga nag-drop out sa eskwelahan, nabigyan pa rin sila ng bagong kinabukasan.
higit sa mga mahihirap at napabayaang sektor sa lipunan, may ibang grupo na gustong maabot ang mga taga-Taugama. Dito din kung gusto so para makausap namin yung kalaban namin para sabihin sa ano, tama na. Marami yan. Pero, honest, historically, dapat hindi makalaban. Pero ano nga ba ang totoong itsura ng Taugama Fraternity bilang bagong tao movement party list? Bata, guwapo, college graduate at isang matagumpay na businessman. Yan si Jo Marie Herote, ang #1 nominee ng bagong tao movement. Marami naghihikayat sa akin before, sumali sa mga organisasyon, lalong-lalo na itong fraternities. Pero nagdalawang isip ako nung mga panahon na yon kasi marami ako naririnig na may mga negatives about entering into a fraternity. Pero dahil nga sa peer influence yung mga barkada, so pumasok ako. Sumali ako dito sa Eskillian Fraternity at sa ngayon, napakaganda naman ang naging experience ako dito. Pero di lang si Jo Marie ang bagong henerasyon ng kanilang fraternity. Ang kilalang mixed martial arts founder sa Pilipinas na si Alvin Aguilar ay ang pang-apat na nominee ng bagong tao movement. Isa si Alvin sa mga tagapagtaguyod ng mga kakaibang sports para sa kabataan. Pero di lang siya ang sikat na miyembro ng Taugama. In short span of 3 years, this group was able to produce 2 magna cum laudes in UP. Okay? And then, we have now senators, a senator rector, draft rector, which, everybody knows is married to Vilma Santos. Sa movie industry, we have, again, Lucky Manzano, Dieter Ocampo, si Bong Navarro. Dito sa Binyan, Laguna, nagsasagawa ng medical at dental mission ang mga doktor at dentistang miyembro ng Taugama. 4 na taon na nila itong ginagawa dito. Kung iisipin, ang Taugama ang nagbibinyag sa mga papausbong na kabataan ng Binyan. Sila daw ang model ng mga bata dito. Ang Taugama siyang dapat lumay sa buhay. Kung tutuusin, ang kanilang pagsali sa party list ay para lang mapalawig pa ang kanilang pagkakataong makatulong. Di lamang sa kanilang kapatiran, kundi sa mga taong higit na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Kung may nangyari sa atin sa nakaraan, kung medyo inaaway kami dyan, sa totoo lang, pare-pare tayong bata noon, tama na yan. Matatanda na tayo. Tama na yan. Para sa mga miyembro ng Taugama, ang kanilang kapatiran ay isang bagay na dala nila hanggang sa hukay. Sa pagkakataong ito, tila ang mga batang minsang binansagang basagulero ay tunay na ngang mga bagong tao.